Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kasalukuyang kumakain sila mag-ama na makatanggap siya ng text. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang mensahe. Isang mensahe mula kay Lizelle, ang sekretarya ng kanyang asawa. "Sir, na-i-deliver na po namin ang bulaklak ni ma'am." Napangiti naman sa sarili si Albert. It's been 3 years na walang mintis siyang nagpapadala ng bulaklak sa asawa. Kahit sa ganoong paraan lamang maipadama niya kung gaano niya ito kamahal. Sa loob ng 4 na taon, halos nawawalan din siya ng pag-asang mauuwi sa normal na pagsasama ang relasyon nila ng asawa niya. Minsan umaabot na din siya sa puntong gusto ng pakawalan ang dalaga at palayain sa kasal na kung tutuusin ay siya lamang ang nagpapahalaga nito. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at napapailing na lamang ng sumagi sa isipan ko ang dahilan kung bakit nasa ganito kaming sitwasyon. Minsan na itanong ko din sa sarili ko, kung hindi ba ako nalasing noon? Nagawa ko bang kontrolin ang sarili ko? Aminado naman akong unang kita ko pa lang kay Maureen. Nakuha na agad nito ang atensyon ko. But she's still young that time. Siguro nasa 17 anyos lang ito. Kasi halos magkaedad lang sila ni Nika, ang kapatid ko. Nangingiti habang naiiling na lamang sa sarili si Albert. 7 years ko ding kinontrol yung nararamdaman ko. Kasi kung hindi lang si Alexander ang anak nila ngayon. Mapait ako na pangiti. Tiningnan ko ang anak kong nasa tabi ko na pinapakain ng kanyang yaya Tina. Kung kailan nagkaroon na ako ng rason at lakas ng loob na mapasa akin siya, hindi pa umaayon ang tadhana dahil nilagay niya pa sa paraang halos insumpa na siya ng dalaga. Kaya ko namang tanggapin lahat ng sakit, pisikal, verbal man o kahit ano pang pananakit mula sa kanya. Kasi gano'n naman talaga. Kasi handa ka masaktan, handa ka magmukhang tanga, mapatunayan lang kung gaano mo kamahal ang isang tao. If you really love that person, you're willing to take the risk. Handa kang sumugal sa pagmamahal na walang kasiguraduhan, walang assurance. Noon yun kung ako lang, immune na ako sa rejection at masakit na salita ni Maureen. Ang hindi ko lang kaya, pati ang anak namin. Walang kamuwang-muwang sa kung ano ang sitwasyon namin nang ina niya ay nadadamay. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang anak ko. Okay nang ako na lang. Pero ang daming pagkakataon na halos sakta na ng pisikal ni Maureen si Alexander. Tumingala ako para pigilan ang namumuong luha sa aking mga mata. Huminga ako ng malalim at ibinalik ang paningin kay Alexander. Ngunit nang abutan kong diretsyong nakatitig sa akin si Yaya Tina, halos nanay na din ang turing ko sa kanya. "Iho, mukhang napakalalim ng iniisip mo Wika naman ni Yaya Tina. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at tumingin sa malayo. "Nahihirapan na po kasi ako, Yaya Tina. Kaya ko namang tiisin yung sakit, pero hindi ko kayang makitang nasasaktan si Alexander sa nangyayari sa amin ng mami niya." Napayo ko kong wika para ikubli ang namumula kong mga mata. "Albert, iho, 4 na taon na. 4 na taon mong sinubukang ayusin. Kahit alam mong imposible. Sapat na iyon para magising ka sa katotohanan. Kahit na hindi na para sa sarili mo, kahit para na lang kay Alexander. Nasasaktan din ako sa tuwing sinasaktan ni Maureen ang anak niyo. Magtiis ka na lang kahit kaunti pa. Kapag hindi mo na kaya, walang masama sa pagbitaw, iho. Hindi ka nagkulang. Pahalagahan at mahalin mo naman ang sarili mo at ang anak mo." Dire-diretsong sagot naman ni Yaya Tina habang sinusubuan pa din ng agahan si Alexander. "Sige po, Yaya.
Pagbigyan ko muna si Maureen. Baka magbago din ang lahat. Siguro nga masyado lang siyang nilamon ng galit at pagkamuhi niya. Kaya ganun siya. Ganun niya kami itrato. Gayon pa man, sobrang mahal ko pa din siya. Kung sakali mang mapagod na ako, alam kong may isang taong handa din suklian ang pagmamahal ko at handang tanggapin si Alexander ng buong buo. Garalgal kong wika sa kanya. Nasasaktan ako sa kaisipang maaari kaming humantong sa ganoon ni Maureen. Alexander deserved to have a family. Yung totoong nagmamahal. Yung totoong pamilya. At yun ang bagay na wala sa kanila. "Why are you crying, Daddy?" Tanong ng anak ko kaya napabaling ang tingin ko dito. Mabilis kong pinunasan ang aking luha. Ayaw kong nakikita ako ng anak ko sa ganitong sitwasyon. Ayaw kong magmukhang mahina sa paningin niya. Sa tuwing napupunta sa ganitong usapan, hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mag-iina niya lang ang tanging kahinaan niya. Pilit kong pinasigla ang aking mukha at bumaling kay Alexander. "Nobody." Napuwing lang si Daddy. Sagot ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Ayokong makita niya sa aking mga mata ang kasinungalingan at ang awa ko para sa sarili at sa kanya. Naiiling din habang nagpupunas ng luha si Yaya Tina. "Dad, love po ba tayo ni Mami? Bakit ayaw po niyang tawagin ko siya ng ganoon? Ayaw niya po ba sa akin?" Inosenteng tanong ng bata. Parang pinipiga at sinasaksak ng napakaraming punyal ang aking dibdib. Ang bata pa ng anak ko para magtanong ng ganoong bagay. Dahil sa isang gabing naging makasarili ako. Ang dami kong nasaktan. "Mommy loves you, son. Always remember that, okay? Mommy and Daddy loves you always and forever." Sagot ko na halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Kalalaki kong tao pero sobra akong emosyonal sa mga bagay na ganito. Dahil baramdam na ramdam ko ang sakit nito. Who would thought that the mighty ruthless billionaire Albert Belmonte ay may ganitong kaikikan sa buhay. Yung tipong sobra-sobra ang yaman pero nagmamalimos ng atensyon at pagmamahal. "Mommy always told me she don't like me and she doesn't love me, Daddy." Galit nga siya kasi buhay po ako, Dad. If I will be gone, magiging happy na po ba si Mommy? Then, yan na lang po ang wish ko sa birthday ko. Dad, ayaw ko kasing galit si Mommy. "Alexander!" Sabay na sigaw ni Albert at Yaya Tina. Mabilis akong lumapit at niyakap na mahigpit ang aking anak. Bakit pati anak ko madadami sa lahat ng gulo sa buhay ko? Lord, sa akin mo nalang ibigay lahat ng parusa. Huwag na sa anak ko. Mahina kong usal kasabay ng hindi ko na mapigil ang pagtulo ng luha ko. "Ano?" Halos sabay-sabay na tanong ng mga kaibigan ko. "Maureen, are you serious?" Usisa pa ni Chris na parang hindi talaga ito makapaniwala. "You mean, sa 4 years wala man lang tsuktsak ang ganap sa inyong nang asawa mo? Girl, si Albert Belmonte ang husband mo, tapos hindi ka man lang na-develop sa kanya after all those years? Lalo na at nasa iisang bahay lang kayo." Dagdag pang usisa nito. Napaikot na lamang ang aking mga mata sa kanyang sinabi. "Pwede ba, andito tayo para magsaya, hindi para pag-usapan ang walang kwenta kong marriage life, okay?" Naiirita kong wika sa kanila. Kumukulo pa din ang dugo ko kapag nababanggit ang pangalan ng walang hiyang yon. Tila ba ang pagbanggit ng pangalan niya ay isang napakalaking krimen. Dahil after all these years, hindi ko pa rin mahanap sa sarili ko ang salitang kapatawaran. Hinding-hindi maibabalik kahit ilang milyong sorry pa ang sasabihin nito. Hay naku, Maureen, tama na nga ang mga kaikikan mo sa buhay. Forget and forgive. Lalong-lalo na at nandyan na si Alexander. Patawarin mo na ang asawa mo at ayusin ang pamilya mo bago mahuli ang lahat. Sabat naman ni Gail. "Yeah, I agree with you girls." Sang-ayon naman ni Che. Ilang taon na din ang nagdaan at kahit lumuha pa si Albert ng dugo, hindi na maibabalik ang dati, Maureen.
At nakikita naman naming mahal na mahal ka niya, lalo na ng anak ninyo. Ayusin mo ang pamilya mo. Your son deserve a complete and happy family. Maureen, seryosong nagsasalita naman si Che habang nakatitig sa akin. Alam kong kapag ganito nakaseryoso ang topic ng mga kaibigan ko, puro real talk ang maririnig ko mula sa kanila. Girl, please, enough with that nonsense topic please. Napipikon ko ng sagot sa kanila. No, Maureen, matigas naman na sansala ni Chris. We will not stop until na matauhan ka. You're just being unfair with yourself at lalo na sa asawa at anak mo, Maureen. Sige, ipagpatuloy mo ang ganyang pakikitungo mo sa asawa mo. Baka bukas makalawa, magugulat ka na lang. May nakabalandra ng annulment paper sa harapan mo. At iba na ang tinatawag ng mami ng anak mo. Malakas ang boses na wika naman ni Chris. Alam kong galit na ito sa kanya. Natigilan siya sa sinabi nito. Oo, aminado akong abot langit ang galit at pagkasuklam ko kay Albert. Pero bakit tila nakaramdam ako ng kirot sa aking kaibuturan sa tinura naman ni Chris? Kaya ko bang panuurin na maging masaya ang mag-ama ko sa ibang babae? Marahan ang aking pag-iling. No, mag-ama. Kinalibutan ako sa salitang iyon. Pero kaya ko nga ba? Iniisip ko pa lang na may ibang katabi sa kama si Albert. Ay parang sumisikip ang aking dibdib. Paano pa kaya kapag may tinatawag ng mami si Alexander? Yung tatawagin niyang mami na hindi nananakit o naninigaw. Aminado naman akong malayo ang loob sa akin ng mag-ama ko. Pero hindi ko pa talaga kaya at hindi ko alam kung paano simulan ang pakikipaglapit ko sa kanila. Nasanay na akong ganito. Walang pakialam sa kanila kahit minsan nakakaramdam ako ng inggit kapag nakikita silang masayang nagtatawanan. Pakiramdam ko okay naman sila kahit wala ako sa larawan nilang dalawa. Maureen, malamyos na wika sa akin ni Che. Sabay punas na luha sa aking pisngi. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Alam naming sa kabila ng lahat ay may kabutihan pa rin sa puso mo, Maureen. Magkaibigan na tayo sa matagal na panahon. Kilala ka namin at alam naming nilamon ka lamang ng galit. Kaya naging ganyan ang pagtrato mo sa mag-ama mo. Please, buksan mo ang puso mo sa kapatawaran. Lumalaki na si Alexander at hindi magandang tingnan na nakikita niya kung paano mo sila tratuhin at baliwalain. We're here for you, Maureen. Hindi ka namin iiwan hanggang handa ka nang tanggapin at harapin ang sitwasyon. Mahabang litanya naman ni Gail. Hindi ko na napigilang humagulhol dahil sa mga sinabi nila. Thank you. Kasi kahit ganito ang inaakto ko, hindi niyo pa rin ako iniiwanan at hinuhusgahan. I know. Mahahanap ko din ang kapatawaran sa puso ko para kay Albert. At kapag andun na ako sa point na yun, sana mahal niya pa din ako at hindi sinusukuan. Hilam na mga luha kong wika sa mga kaibigan ko. Come on, para magkakapatid na tayo, kaya naiintindihan ka namin. At hindi kami magsasawang unawain ka. Lika nga dito, wika naman ni Che at ibinuka pa ang mga bisig para sa kanya. Na agad ko namang niyakap. Group hug! Para sa kapatawaran ni Maureen kay Papa Albert, fight! Malakas pang sigaw ni Gail na akala mo ay susugod sa gyera na sinundan ng malakas nilang tawanan. So let's party-party na! Natatawa na ding sabi ko. Kahit papaano ay medyo nakahinga na ako ng maayos sa aming sitwasyon. Pero magpasa hanggang ngayon, tila umaalingaw-ngaw pa din sa aking isipan ang sinabi ni Chris. Annulment. Bagong mami ni Alexander. No way, hindi ako papayag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Maureen habang nakatayong nakatanaw sa malawak at maingay na syudad. Katulad ng buhay ko ang syudad na ito. Siksikan, magulo, mausok. Yung tipong kinakailangan mong makipagbalyahan para makausad.
Idagdag pa ang tila walang hanggang traffic na aabutin ka ng isang senaryo bago makarating sa iyong destinasyon. Yung traffic sa buhay ko na tila abutin man ng ilang daang taon bago makaalis. Kailan ko kaya maaabot ang aking destinasyon? Kaligayahan at kapayapaan. Dahil magpasa hanggang ngayon ay binabalot pa din ako ng karimlan ng aking nakaraan. Ilang buwan na din magmula nang ipamukha sa akin ng aking mga kaibigan kung gaano ako kawalang kwentang asawa at ina. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang sinabi ni Chris. Lagi akong binabagabag nito. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Oo, aminado naman akong nabulag ako ng galit ko kay Albert, to the point na pati ang anak namin ay kinamumuhian ko. Ang hirap lang kasi, alam mo yon. Minsan iniisip ko kung nagkataong hindi ako nagpakalasing noong birthday ni Nika, aabot ba ako sa ganitong sitwasyon? O kung nagahasa nga ako, pero hindi ako nabuntis, magiging kami pa din kaya ni Dylan? Papakasalan niya pa din ba ako kahit marumi na ako? Yung sa araw-araw, ang daming what if sa buhay ko na nakadagdag sa galit ko sa aking asawa. Albert Belmonte, ang aking asawa. Kung hitsura lang naman ang pag-uusapan, aasahan mong sa ratings na 10 ay hindi ka magdadalawang isip na bigyan siya ng 20. Mula buhok hanggang dulo ng daliri sa mga paa ay napaka-perpekto nito. Teka nga, bakit ngayon ko lang na-appreciate ang asawa ko? Siyempre galit ka sa kanya. To the 9th power, diba? Sita naman ng demon side ko. Albert Belmonte, a well-known ruthless multi-billionaire, namamayagpag sa larangan ng negosyo sa edad na 28. Nagmamay-ari ng airlines, iba't ibang plantasyon at kumpanya. Kung tutuusin, after siya nitong purasahin at kahit pa nagbunga ang kalapastanganan niya ng gabing iyon, pwede namang hindi siya nito panagutan o kahit sustentuhan na lamang ang anak nila. Sa loob ng 4 na taong pagsasama nila ay hindi niya ito nakitaan ng kagaspangan ng ugali o kung ano paman. Sa kabila ng napakalamig niyang pagtrato, ay hindi pa rin ito nagbabago. Napabuga ako sa hangin. Paano ko sisimulan ang magpakaina at maging asawa? I don't know. Wala akong alam, wala akong idea. Sa 4 na taon niya, hindi pa nga kami nakapag-usap ng maayos ni Albert. Tumingala ako at humugot ng hangin. I want to fix our marriage, our family. Ayokong mawala ang mag-ama ko. Hindi ko pa alam kung papaano sisimulan. Gaya ng, Albert, sorry sa mga nangyari at sa mga nagawa ko sa nakalipas na taon. Sana mapatawad mo ako. I want us to start anew. Ikaw, ako at si Alexander bilang isang pamilya. Shit, parang napaka-awkward naman. After 4 years ng kasamaan ko sa kanila, ganoong linyahan lang ang sasabihin ko. Makapagtawanan lang ako ng asawa ko. Alingungaw ng telepono ang gumising sa naglalakbay na diwan ng dalaga. Kinuha ko ang telepono at tiningnan kung sino ang tumatawag. Iyaya, napatawag ka. Bungad ko dito. Ma'am Maureen, nandito po ako sa eskwelahan po ni Alexander. Ma'am, mga 3 oras na po ako dito. Hindi ko po siya mahagilap, ma'am. Utal-utal na salita ng yaya ni Alexander. Marahil ay dulot ng takot at pag-alala. Biglang pinundol ng kaba ang aking dibdib. Alam na ba ito ni Albert, yaya? Usisa ko. Asa na kaya ang lalaking yon? At tila walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa anak nito. Si Albert pa talaga ang walang pakialam, ha, Maureen? Wow, ang galing mo naman. Kasi may pakialam ka. Sarkastikong bulong ng demon side ko. Ma'am Maureen, nasa Singapore po si na sir. Magta3 linggo na po siya doon. At kanina ko pa po siya tinatawagan. Pero naka-off po yung phone niya. Sagot nito sa kabilang linya. Napahilot naman ako sa aking sentido. Ano pa, Maureen? Kung hindi pa sa nangyari sa anak mo, wala kang idea sa kung saang lupalop ng daigdig naroroon ang asawa mo.
Natural na wala ka talagang alam dahil wala ka naman talagang pakialam. Mabilis pa sa 4:00 nilisan ko ang aking opisina, bitbit ang aking bag habang ang telepono ay nasa aking tenga pa. Yaya, huwag kang aalis sa kung saan ka man nakapwesto sa ngayon. Pupunta na ako in 10 minutes. At ibinaba ko na ang telepono. Halos paliparin ko ang aking sasakyan para lang mabilis akong makarating sa eskwelahan. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Yaya Tina na nakaupo habang umiiyak. Iginilid ko ang sasakyan at ibinaba ang bintana. Yaya! Tawag ko dito na agad namang tumayo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na pag-alala. Nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko. Huminga ako ng malalim nang pumasok na si Yaya Tina. Nagsimula na kami mag-ikot-ikot para hanapin ang aking anak sa lugar na malapit lang sa eskwelahan. Ngunit nalibot na namin lahat ang mga lugar sa paligid ay wala pa ring Alexander ni anino nito. Nakaramdam na ako ng kakaibang kaba. Ito na ba ang karma sa akin? Ngayon na ba pinarealize ng Diyos ang aking mga pagkukulang? Ito na ba ang kabayaran ng aking mga kasamaan sa aking mag-ama? Nararamdaman ko na ang unti-unting panunubig ng aking mga mata. Ganito pala yung pakiramdam ng isang ina, nag-aalala para sa isang anak. Tumingala ako para pigilan ang luhang nagbabadya sa aking mga mata. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan bago tanungin si Yaya. Yaya, may idea ka ba kung saan maaaring pumunta si Alexander? Tanong ko dito. Ma'am, wala po eh. Kasi hindi naman po mahilig gumala ang anak ninyo. Sorry po. Wika nito at humingi pa ng dispensa dahil sa pagkabanggit ng anak nyo. It's okay, Yaya. Napakalaki ng pagkukulang ko at napakadami kong kamalian sa kanilang mag-ama at ngayon ay sinisimulan ko ng bumawi. Aayusin ko ang pagsasama namin ni Albert at gagampanan ko na ang pagiging ina kay Alexander. Sobra-sobrang thank you po, Yaya, dahil hindi mo pinabayaan ang mag-ama ko. Umiiyak kong wika sa kanya. Nang tumingin naman ako kay Yaya, ay hilam din ang luha ang kanyang mga mata. Totoo po, ma'am. Alam kong matutuwa ang anak mo. Nito lalo na at matagal na niyang hiling iyan. Wika nito na nakatingin din sa akin habang patuloy ang pamamalisbis ng mga luha sa kanyang mga mata. Papaliko na sana ang aming sasakyan nang may mahagip ang aking mga mata na bulto ng batang lalaki na nakatayo malapit sa tulay. Alexander! Halos panawan ako ng ulirat nang ma-realize ko kung ano ang purpose ng pagpunta ng anak ko sa lugar na iyon. Nakita ko na patuloy itong humahakbang papalapit sa gilid na bahagi ng tulay. Wala akong inaksayang segundo. Dinaig ko pa sa the flash at mabilis na tinawid ang aming distansya. Hinaklit ko ito at mabilis na niyakap na mahigpit. Iniisip ko pa lamang natatalon ito sa tulay na iyon ay tila pinapatay na ako. Gulat naman ang nakarehistro sa mukha ng anak ko na mapagsino ang humaklit sa kanya. Mami? Nagtatakang tanong nito at mabilis na yumakap pabalik sa akin kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha. Hinawakan ko siya sa balikat at bahagyang inilayo. Tinitigan ko ang kanyang inosenteng mukha na hilam na rin sa luha. Why did you do that, baby? Usisa ko dito kasabay ng pagpunas sa kanyang mga luha. That was supposed to be my gift for you, Mami. At iyon din po ang wish ko sa birthday ko. Nakayo ko nitong sagot. What do you mean, Alexander? Halos lumuwa na ang aking mga mata sa kanyang sagot. Hindi mo po ako mahal, Mami, at ayaw mo po sa akin. Kaya po ako tatalon sa bridge na yan para po happy ka na ulit. Tapos po para hindi ka na po laging galit kay Daddy kasi buhay po ako. Inosenteng sagot pa nito habang nakayuko pa rin. Halos manlamig at mamanhid ang aking buong katawan sa isinagot ng aking anak. Tanging hagulhol ni Yaya Tina ang pumuno sa katahimikan na bahagi ng tulay na iyon. Diyos ko! Nanlulumong nahihilamos ko sa aking mukha. Ang aking mga palad kasabay ng aking paghagulhol.